yung sinabi nung ikalawang anak, nang sabi niya, "Opo, tatay, pupunta ako sa ubasan, maglilingkod ako sa iyo, gagawin ko to." Pero nung maglaon, kinalimutan niya ang kanyang sinabi sa kanyang ama. Listen to this. Words are cheap if we're not accompanied by action. Ulitin ko po words are cheap if we're not accompanied by action. Hindi lang po tayo nagsasabi sa Diyos, kundi tayo po ay handang sumunod sa Kanyang mga salita at handa tayong sumunod sa Kanyang mga pinagagawa sa atin. Meaning to say, practice, practice, practice. Yun po ang mahalaga yung isinasabuhay natin, yung ating mga natututunan. Sabi nga ng Bible, whatever you have learned, or received, or heard, or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Ano man ang ating mga natutunan, tinanggap, nakita, narinig, isagawa ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Sabi po ng Philippians, chapter 4, verse 9. Mahalaga po yun na hindi lang tayo sumusunod sa Diyos, kundi gumagawa tayo. Mapapansin po ninyo ang command po ng Diyos sa kanyang dalawang anak, magtrabaho. Ikaw kapatid, tatamad-tamad ka. Hindi ka gumagawa. Alam mo, kami pong mga lingkod ng Diyos dito sa Jesus Wonderful, particular na po sa amin ni Sister Lumen, ayaw po namin na ang mga manggagawa dito sa ubasan ng Wonderful Ministry ay tamad. Kaya nagagalit po kami minsan sa mga lingkod o mga kapwa-lingkod na hindi gumagawa o hindi tumutupad sa kanilang mga tungkulin. Kasi kami po mismo rito, sa kapurihan po ng Panginoon, bilang mga leader, bilang mga naglilingkod sa Diyos, Sister Lumen, Sister Ligaya, Mami Papin, kami po mismo rito nagtatrabaho bilang mga lingkod. Ayaw po namin na kami po ay bossing. Can you say amen? Kaya binabawal po ng Diyos na yung kanyang mga anak tamad o idle o walang ginagawa. Kaya ang challenge niya sa kanyang dalawang anak, hali kayo, magtrabaho kayo sa aking ubasan. Amen? Amen. Bakit po? Na-realize nung panganay na anak na wala nang pinakamainam o pinakamagandang trabaho kundi ang maglingkod sa Diyos. Say amen. Yun ang pinakamagandang trabaho natin. Yung tayo ay gumawa. Kaya nga po sa mensahe kanina ng ating kapatid na si Sister Lumen, habang nagbo-broadcast po kami dito sa YouTube channel ng Ang Binhi ni Abraham, meron siyang isang insights doon na ano man ang ating ginagawa, kumakain man o umiinom, gawin natin para sa ikararangal ng Diyos. Ikararangal ba ng Diyos na ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod ay tamad? Ayaw po ng Diyos ang tamad. Sabi nga na St. Paul, huwag mong pakakainin, di ako lingkod na tamad. Kaya ang challenge sa atin ng Panginoon, gumawa tayo, magtrabaho tayo. Amen? Ayan, pakitutukan lang. Ayan. Kinakausap ka ng Panginoon ngayon, brothers and sisters. Ikaw na hindi gumagawa sa tungkulin ng Diyos, maglingkod ka sa Panginoon. Yung responsibilidad na iniatang sa atin ng Diyos bilang kanyang mga lingkod, bilang kanyang mga anak, gawin natin. Halimbawa, bilang isang magulang, yung responsibilidad mo sa iyong mga anak, at ikaw naman, mga anak, ang responsibilidad mo sa iyong mga magulang, yung responsibilidad mo sa iyong trabaho, yung responsibilidad mo sa community o sa ministry, o saan mang larangan na ating ginagalawan, gampanan natin, gawin natin, tupdin natin. Kasi ayaw ng Panginoon na puro lamang tayo salita. Dahil pag puro salita, tayo po ay nagiging sinungaling, tayo po ay nagiging hipokrito sa harapan ng Diyos. Can you say amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung panganay na anak, siya po ay independent. Siya po ay disobedient. Pero
makikita natin sa gospel na siya po ay muling nanumbalik at naglingkod sa kanyang Ama o sa ating Diyos o sa ating Panginoon. Yun namang isang anak, siya po ay full of promises. Big talker. Ibig sabihin ng big talker, madaldal, bolero, pero wala sa gawa. Kaya ang pangatlong pagninilay, what is our attitude towards God? Ano yung ating karakter? Ano yung ating katangian? Ano yung ating pag-uugali? Pag meron pong sinasabi sa atin ng Diyos, pag meron pong ipinapagawa sa atin ng Diyos, ikaw ba yung panganay na anak? O ikaw ba yung bunsong anak sa Ebanghelyong ito? Alam po ninyo, ang pinakamahalagang maibibigay pa rin natin sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa. Kung meron mang pinakamainam, sa anumang larangan, wala pong iba kundi ating karakter o yung ating attitude. Pag pangit po ang ugali natin, ay nako, napakahirap pagsamahan ng isang taong napakapangit ng ugali. Pero pag mabuti ang ugali natin, alam po ninyo, marami ang nagpapasalamat sa Diyos. Marami ang nagpupuri sa Diyos. Marami po ang nagpapasalamat sa Diyos dahil napakabuti ng katangian mo, kapatid. Ikaw na nakinig at nanood ng programang ito. Kaya mamili po tayo. Kanino natin dapat ibigay ang paglilingkod? Dapat po una sa lahat sa Diyos. Sa Kanya natin ipagkaloob, sa Kanya natin ipagkatiwala ang ating buong buhay, ang ating buong lakas, ang ating kaisipan, ang ating buong pagkatao. Nang sa ganun po, sa harapan ng Panginoon, tayo po ay nagiging kalugod-lugod sa Kanya. Can you say amen? Can you say praise the Lord? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So brothers and sisters, sa pagtatapos, ito po ang challenge sa atin ng Diyos. O ang hamon sa atin ng Panginoon. Kanino mo dapat maranasan ang tunay na kaligayahan at kagalahan ng buhay? Ang sagot, sa paglilingkod natin sa Diyos. Kaya sa lahat po ng nanood ng programang ito, kung tayo po ay tinamaan, bato-bato po sa langit, tayo pong lahat ay magbagong buhay. At kung ikaw naman ay napagpala ng salita ng Diyos, naka-plus po sa TV screen, ito pong opisina, telepono, o programa ng Ang Binhi ni Abraham, kung saan pwede nyo pong ibigay ay inyong mga pledges, ay inyong mga tithes, o ay inyong mga tulong, o kaloob sa ministeryo nito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo. Pinapupurihan ka po namin sa aming buhay. Ikaw po ang aming Ama at tumatawag sa ubasang ito upang kaming lahat ay maglingkod. Lord, nawa po, matupad namin, magampanan namin ang bawat tungkulin o responsibilidad na iniatang mo para sa aming lahat. At pagpalain mo rin po, Panginoong Diyos, ang mga nakinig, nanood sa programang ito, ano man ang kanilang pangangailangan, umaasa po kami at titiwala at nananalig na ikaw ang magkakaloob ng lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, kasama ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan at ang lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At palain po tayong lahat ng Diyos. Bye-bye. God bless us all. In Jesus' name, Amen. Jesus is wonderful.